Hi, good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBD Australia. Ayan, papunta na naman akong probinsya. Every weekend pumupunta ako kasi may project akong ginagawa. Kaya talagang busy. Pero na-realize ko kasi ang daming comments, no, sa mga videos ko na natulungan sila, na napagaling na sila. Natutulak tuloy akong gawin pa yung video kahit busy ako, kasi doon ko na-realize na kapag gumagawa pala ako ng video, ang laki nang naitutulong sa inyo, no? Hindi sa lahat pero paramihan, no? So I'm happy, I'm grateful, pero bagong lahat kailangan karapat dapat, no, na pasalamatan ko siguro yung Diyos, no, kasi ginamit niya yung pagkakaroon ko mismo ng sariling anxiety disorder ko para maging effective ako sa YouTube, sa ito, no, na nakikinabang kayo. I realized nung ko pala na realize, kaya ako grateful, kasi kapag pinalitan mo ng gratefulness yung sarili mo sa science din to, nakatulong siya sa anxiety kahit depression. Kasi tandaan ninyo, kung ano yung tumatakbo sa isip ninyo, nagmamanifest sa body. Ngayon kung grateful ka, ibig sabihin masaya ka, no? Grateful ka, parang maraming salamat, may bago akong pantalon, no? Di ba masaya ka nun? So you are being grateful, nagpapasalamat ka kasi may bago kang pantalon, no? So yung energy mo imbes na mapunta sa anxiety, doon siya sa joy, sa peace, no? Kaya science din siya na everyday dapat meron kang gratefulness na ginagawa. So ako, yung pagkakaroon ko ng anxiety disorder ay magagamit ko pala dito sa aking advocacy. And well, kaya ako nagkaroon ng advocacy because I had it nga. So, imagine niyo yung hirap ng pagkakaroon ng mga simptomas ng anxiety disorder, yung nervyos, panay sa ospital. Ako, kung alam niyo dati nung bata-bata ako, no, laman ako ng ospital, takot ako sa hinga ko, ramdam ko lahat na nangyayari sa katawan ko, lahat nakatutok ako, na, alam niyo yun, malamang, no? Hirap sa paghinga, masakit yung dibdib, nahihilo, nanlalabo yung mata, mabilis yung takbo ng utak, nakala mo mababaliw ka na hindi mo maintindihan kung baliw ka ba o ano. May dumating sa punto pa na sana baliw na lang ako para at least alam ko yung nangyayari sa akin. Kasi nung panahon ko, more than 20 years ago, wala namang mga ganitong YouTube na scientific base, no? Yung iba wala actually, wala ako nakita. Pero actually ngayon makakita nga ako, sariling opinion lang eh. Kaya sabi ko mag-iingat kayo kasi delikado kapag hindi professional, no? Although I'm not professional, sinasabi, pero meron akong background, no? Dapat ang mga pinapakinggan lang natin mga talagang psychologist, psychiatrist, doctors. Ngayon nga nakakalito na kasi may mga lumalabas din ng mga kala mo doktor, nakadamit pang doktor pero hindi naman sila doktor, no? So tingnan nyo rin yung iba, ano lang eh, hindi talaga doktor. Tingnan yung maigi, i-check nyo rin kung ano yung background ng nagsasalitang yun. Hindi porkit naka-bihis doktor, tunog doktor, doktor na, okay? Or professional na. Tingnan nyo yung kanilang background. Ano kaya to? Anong klaseng totoo bang medical doctor ito? Ganon, no? Ibig sabihin ng medical doctor, yung nag-aral talaga ng medisina, no? O kaya psychologist, kasi yun, focus naman talaga yun sa mental behavior ng tao, no? Pinag-aralan yan, gaya ko. Pero nag-aral lang ako, pero hindi ako practicing psychologist, okay? Tandaan ninyo, kasi ako hindi nga nag-board, wala, kasi iba yung trabaho ko eh, hindi yun yung trabaho ko. Nagdodoktor sana ako, kaso hindi ako natuloy. Pero pasalamat na rin ako, hindi ako nagdoktor. Kasi pag nagdoktor pala wala rin pahinga, wala rin bakasyon, kaya grabe ang kaya minsan pagpasensya niyo mga doktor, minsan may init ng ulo kasi ano yan parang may pera nga sila, hindi naman lang magamit talaga na doon sa gusto mong gamitin yung pera. Halimbawa, yung cardio ko dati, ang ganda-ganda pa niya, sa Bacolod pa yon, kasi na-assign ako doon Sabi niya, alam mo, kala ko okay yung doktor, ngayon doktor ako, hindi man ako makaalis. May pera nga siya, hindi naman niya magamit yung pera niya sa bakasyon kasi may marami siyang pasyente. So yun, kung saan ako napunta, no?
Anyways, so balik tayo dun sa pagiging grateful. Ngayon ko lang na-realize na may paggagamitan pala yung anxiety disorder ko. Ito nga yun. Kaya nga sabi ko kung ibabalik ko yung buhay ko, alam niyo sa totoo lang napakahirap ng anxiety disorder. Pero kung thousands naman pala yung matutulungan ko, willing na ako i-sacrifice yung sarili ko para lang maibigay ko sa inyo yung tamang impormasyon at matulungan ko kayo. Kaya kung nagdadasal ako ngayon kay Lord, sabi ko, kunyari, although hindi naman ganun ang Diyos never magbibigay sa iyo ng mga negative. No, wala, hindi siya ganun kasi mapagmahal siya. Yung nangyari kay Job, sinubok siya sinubok lang siya ng demonyo. Actually, wala rin siya pakialam dun, pero gusto niya lang patunayan dun sa demonyo na faithful yung tao ko na yan. Sa akin yan. Maghihirap yan. Actually, ang daming panahon na talagang nagreklamo si Job sa Diyos. Pero in the end, binalik sa kanya ng Diyos yung dapat sa kanya. No? So, eventually, punta na naman ako sa Bible. Pero, ang punto is that let's be grateful, no? Kasi makakatulong yun sa buhay nyo. Tingnan ninyo, ang gagawin ninyo niyan, gawin nyo siyang habit. Kasi imbis na pagising ninyo ay puro anxiety or rason para ma-depress kayo, palitan nyo ng gratefulness. Salamat kayo. Yung simpleng ang sarap nung sinigang na kinain ko nung lunch. Yung inaabutan ko ng 5 piso yung pulubi, ang saya-saya niya. Yung ganong gratefulness, hindi kailangan may kotse ka, hindi ganon. Yung mga ganong bagay na pasalamat ako, buo kami pamilya, pasalamat ako nakauwi ng maayos yung anak ko, so hindi na ako nag-aalala ngayon. Yun yung mga gratefulness. Hindi nyo kailangan malaki. Maghanap ka ng kahit 3 sa araw-araw na rason para dapat magpasalamat ka, kasi science yun no? Scientific yun na kapag grateful yung tao, nawawala yung kanyang anxiety at depression or nababawasan, no? Kasi depende yan kasi ang tao komplikado, yung utak niya parang isip ka ng konting takot na naman, nervousing ka na naman ulit. Pero yung pagiging grateful is makakatulong. Ngayon, kung tatanungin nyo kung talagang scientific yun, marami na, no? Marami na talagang mga neuroscientists yung nagsasabi. Okay? So ngayon, kung first time mo napanood yung video na ito at nangihingi ka pa rin sa akin ng mga payo, ang payo ko lang is panoorin mo lahat ng videos. Hindi na ako maasa dito sa kita sa YouTube. Kaya tingnan ninyo, absent ako ng ilang linggo, ilang buwan. Wala nang ganon. Well, una, hindi ko naman naisip talaga yon. Gusto ko lang tumulong. Kaso nung dumami na kayo, minsan may dumadating pagkatapos ng 5 buwan, may dadating na kasi ang YouTube kailangan makaipon siya ng $100 So minsan may 4 na buwan, may $100. So ibig sabihin nun parang mga kulang-kulang mga 5,000, hindi 50,000 mga 5,000. Yan ay kung lingguhan na akong gagawa ng video. Pero kung hindi, wala. Pero hindi ko na inaasahan yun. Okay? Meron, hindi swerte. Diba? Yung una kong sweldo, umabot pa ng 3 taon kasi may mga, may mga, ano ba tawag doon? May mga kondisyones pa bago ka sweldohan. Gaya, halimbawa, kailangan meron kang 1,000 subscribers, mga ganun-ganun. Tapos, ayun, talagang kotse, gigit-gitin pa talaga ako sa mga ganon. Parang umabot pa ng 3 taon bago ako sumweldo. Pero again, hindi na yun. Okay, mabalik tayo, no, sa anxiety. This week, nag-post ako nung millipede. Maraming salamat dun sa nag-correct sa akin. Kasi hindi ko alam, sinasabi ko lang yung worm, no? Hindi naman ako biologist. Okay? Hindi ako biologist kaya hindi ko alam. Although tama yun, millipede nga yun. Yung millipede yung sinasabi kong worm, no? Yung maraming paa na pag nagalaw siya or nahawakan siya or na-threaten siya, bigla siyang mag-coil. Ibig sabihin yung gaganon siya. Okay? So, maraming ganong klaseng hayop. Yung kanilang defense mechanism. Okay? Bakit importante kung gusto i-reiterate yun? Kasi, ganon din yung nangyayari sa tao. No? Ang octopus o pusit, yung mga ganong
klase ng hayop, naglalabas sila ng ink. Yung ink, nagbubuga sila ng ink para dumilim, para hindi sila makita nung kakain sa kanila, 'di ba? Ang possum, parang daga yun, na kapag ginulat mo or na-threaten siya, ibig sabihin natakot siya, maninigas siya. Okay? Meron ding ibang hayop, nagpupup talaga, nagdudumi. Kasi para bumaho siya, para iisipin nung prey niya, tama ba prey? Oo. Okay, yung kakain sa kanya, bulok na siya, patay na siya, kasi baho 'di ba? So ngayon gusto kong sabihin dito, paano nangyayari yon at ano ang nangyayari sa katawan nila? Sa tingin nyo ba, halimbawa, di ba tayo, pag nag-LBM tayo, ang sakit ng tiyan mo, yung sasakit yung tiyan mo na tatakbo ka talaga sa banyo para mag-LBM. So nakikita nyo yung simptomas ng LBM na yon, yung sakit ng tiyan, ang hirap, ang sakit sa puwet, di ba? So kailangan pumunta ka talaga sa banyo, kailangan mo talaga umupo doon, no? At talagang ilabas yung LBM mo. So kumbaga, pag nag-LBM ka, may simptomas yung katawan mo na pangit, ang sakit sa tiyan, ganon. So mag-LBM ka ngayon, lalabas mo talaga may action pa ako. So yung katawan natin, may mga mekanismo yan para gawin niya yung dapat niyang gawin. Kasi kung may LBM ka, ibig sabihin may pumasok na hindi maganda sa katawan mo, pipilitin niyang ilabas yon para i-survive ka. Okay? Para gumaling, para hindi ka masaktan, magano kasi pangit yung kinain mo or kung ano man yung rason, no? So kailangan niyang pagalingin yung katawan mo na pero ilalabas niya. Pero ang gusto kong balikan nyo, yung pakiramdam na yung pangit, no? Gaya ng mga, yun nga, yung sinasabi ko, yung reaction nung milipid na yon, bigla siyang kokoil, bigla siyang bibilog. Naisip nyo ba na kung ano yung nangyayari sa kanyang katawan? Ang nangyayari nun, malamang ang pangit din na kailangan niya talagang yumuko, ay kailangan niya talagang umikot, mag-coil, para masabi nung prey niya na patay na siya, hindi siya gumagalaw, nanigas na siya. Yun yung kanyang freeze response sa danger. Okay? Yung LBM kasama rin yan sa simptomas ng yung sakit ng tiyan, ng anxiety, no? So kasi kapag may takot na, lumalabas na nga yung fight, flight, freeze response ng katawan sa danger. Gaya ng cobra. Yung cobra, gagapang lang naman yan, pero pag na-threaten yan, biglang gaganon. So naisip nyo ba yung adrenaline niya, yung bigla siyang gaganon kasi mag-a-attack siya? So ibig sabihin, kahit hindi niya gustuhin yon, talagang kailangan niyang gumanon para proteksyonan niya yung sarili niya. So naisip niyo, kapag lumabas na yung mga adrenaline na yon, yung mga cortisol, yung mga stress hormones na yon, nagre-react yung mga katawan natin. Kung cobra ka, di gaganon ka. Tutuklaw ka Kung pusit ka or octopus ka, magbubuga ka ng tinta, parang LBM yun, no? Pag possum ka o kaya yung bilipid ka na maninigas ka, okay, may nangyayaring hindi maganda sa katawan nila habang nangyayari yon. Okay, yung cobra, grabe ang grabe ang tibok ng puso nun, malamang kasi kakagat siya, di ba? Tayo, pag nagagalit tayo, yung mga tibok ng puso natin, namumula tayo, ganon. So ganon. Anong kinalaman nitong sinasabi ko sa anxiety symptoms? Then, para maintindihan ninyo, lumalabas din yung mga hindi magandang simptomas. Ang tanong, again, masama ba yun? Dapat ba tayo matakot doon? So, ang gagawin natin, tatanggapin natin, i-normalize natin yun. Gaya ng mga hayop, dahil hayop din tayo, so science, may ganun din tayong reaction na kung hindi mo papansinin, mawawala lang siyang kusa. Babalik din tayo sa normal. Kasi yung katawan naman natin, meron tinatawag na parasympathetic. So sympathetic tsaka parasympathetic. So yung sympathetic na yun yung lalaban ka, kung cobra ka, yun yung maglalabas ka ng tinta, kung pusit ka, no? Yun yung sympathetic. Pero sa tao okay, pero sa parasympathetic, yun yung rest and digest. Yun yung papakalma naman sa'yo. Babalik ka. Kung pusit ka ba, forever ka magbubuga ng ink? Hindi naman. Yung milipid, pagkatapos niyang tumiklop, minuto lang, babalik na naman sa normal niyang buhay yun. Gagapang na naman siya kung ano man yung gagawin niya. Yung cobra na nagalit, na gumanon, babalik din sa dati niyang buhay yun.
So, ang kagandahan sa kanila, dahil hayop sila, hindi nila maiisip na baka mangyari ulit sa akin yun, baka ganyan. Hindi na. Tao lang kasi tayo lang may utak eh. Okay? So, ang punto, ang gusto kong take away dito is that after ng simptomas, babalik din ikaw sa normal. Kasi yung katawan natin, hindi niya kakayanin na magtagal na parang kang cobra lang na laging kang makipapatay. Okay? O kaya yung milipid na lagi ka nakatiklop. Okay? Ang katawan natin, may sarili siyang mekanismo at ginagawa niya lang yung dapat niyang gawin. Yung mabilis na pagtibok ng puso nyo, response kasi yan sa danger. Kailangan mo lumaban eh. So yung puso mo, kailangan tumibok na mabilis para yung dugo, makakilos ka ng mabilis. O kung ano man, kung may sunog, makatakbo ka ng mabilis, makatakas ka. Pati yung hingal-hingal mo, kasi yung katawan mo, kailangan ng oxygen sa buong katawan para makatakbo ka, makareact ka ng mabilis. Yung mabilis na pag-iisip mo na takbo, na feeling mo baliw ka, na ano nangyayari sa utak mo, kailangan niya mag-isip ng mabilis para kung may sunog, alam niya kung saan siya tatakas, saan ako tatakbo, yung anak ko, kailangan ko iligtas, yung damit ko, yung cellphone ko, iligtas ko. Kung hindi bibilis yung utak mo, wala, mamamatay tayo lahat sa mga tao. Okay? So yun yung importansya. At least happy ako nakita ko yung millipede na yun. Hanapin nyo sa video ko para maintindihan nyo kung anong ibig ko sabihin. Okay, so yun So ang idea lang, ang taong gumagaling na ma-manage yung anxiety, wala na siyang pakialam sa symptoms. So yung naiintindihan niya na okay, dahil sa takot lang to. So kailangan ko lang tanggalin yung takot. Bakit ako matatakot dito? Gaganon ka lang dyan. Okay. Ngayon may magtatanong naman, bakit gano'n? Hindi naman ako takot, hindi naman ako nag-isip. Tandaan ninyo sa video na discuss ko na yan, meron tayong tinatawag na memory na nare-record sa amygdala yon at yung frontal cortex ng brain natin na nag-o-automatic na lang lumalabas. Halimbawa, ang ibig ko sabihin, kung humawa ka dati ng takore na mainit, ay aray, gumanong ka, magre-record sa brain mo yon na hindi ka pwede humawak sa takore. Kahit hindi ka mag-isip, yung katawan mo hindi hahawak ng takore kasi automatic yon na alam na ng utak mo, automatic pinakita ka ng takore, mainit. So kahit hindi mo isipin, automatic lalabas na hindi ko pwede hawakan yung takore. Gets nyo? May naisip akong pagka-pilosopo dun pero anyways, basta automatic yan. Pag nakakita ka ng takore, lalo na pag nandun sa lutuan, titingnan mo muna kung mainit yun o hindi. Gaganon-ganon ka pa dun, ay mainit ba to? Bagong ginamit ba to? Gaganon-ganon ka Hindi mo mahawakan agad yun Gawa yun ng utak. Diba? Ngayon tanong, ba't di ka yung sinasabi kung hindi ka naisip? Kasi nagiging automatic na siya. Ano pa ba yung mga sample ng automatic response mo? Halimbawa, nagulat ka, sisigaw ka, ay! Mag-iisip ka pa ba na sisigaw ako kasi nagulat ako? Hindi, kasi automatic automatic response yun. Halimbawa, nakakita ka ng tali. Hindi, actually kala ng utak mo ahas. So pag nakita ka ng madilim tapos biglang may malaking tali sa kalsada or kung saan man, magugulat ka, tatakbo ka kagad. Turned out tali lang pala. Kasi bakit? Maghihintay ka pa bang mag-isip yung utak mo? Paano kung totoong ahas pala yun? Di napatay ka na. So ganun kagaling yung mekanismo ng katawan natin. Kaya we just have to trust our body. At dapat tatanggapin talaga natin yung mga nararamdaman natin kasi it's a normal reaction of the body. Eto ngayon, another example. Ako mismo, syempre may history ako na anxiety disorder. Alam ko yung mga simptomas, di ba? Kahit alam ko yon, minsan nakakapag-react pa rin ako. Pero syempre dahil magaling na ako sa anxiety ko, makikita ko anxiety to. Gaganon ako, kaya ko yun. Kaya hindi na ako lumalala. Ibig sabihin, hindi na siya. Kasi anxiety naman, parte ng katawan yan Okay? Hindi mawawala yan. Nunca. Pag nawala ang anxiety mo, mawawalan ka na rin ng kaligayahan. Okay? Okay? Hirap i-connect. Pero pag nawala ka, parang ganito lang yan. Paano mo malalaman yung saya kung hindi ka nalungkot? Diba? So, kaya ka para magkaroon ka rin ng saya, may anxiety ka. Parang, naku, ano kayang kakainin ko? Ano kayang kakainin namin? Wala na kaming pera. Ngayon, pag kumain ka na, masaya ka na. So may anxiety ka, nag-aalala ka kung ano yung pangkain nyo. Pero nung kumain ka na, masaya ka. So may anxiety, napapalitan ng saya. So importante yung anxiety. Anyways, so ito ako, gym. Sa gym, grabe yung coach.
grabe talaga. Talagang pahirapan. Yung gym ko hindi buhat-buhat eh. Yung gym ko calisthenic. Ibig sabihin yung sariling weight ng katawan ko yung ginagamit. Halimbawa, kung gusto kong magpalaki ng dibdib, hindi ako gagamit ng barbell. Push up yung gagawin namin, parang gano'n. Basta ang hirap. Okay, mahirap. Puro kilos ang ginagawa namin. Okay? Parang bumalik ako doon, mga 1 month pa lang ako. Syempre, tagal kong walang exercise. Talagang hinihingal ako. Yung mga paghingal, nahihilo ako minsan. Kasi nahihilo nga tayo kapag mali yung hininga. So, kung hindi mo naiintindihan yon, yung mekanismo ng katawan mo, papanik ka. So, ako nung una parang, teka, nahilo ako. Siyempre, mag-observe muna ako kasi natural din yun na, teka lang, ano ba itong hilo ko? Nakakatakot bang klaseng hilo ito? Kakaibang hilo ba ito? Normal na hilo? Minsan may ganun ako, naglalaro yun sa isip ko. Ay, hindi. Tsaka, inisip ko kung may mangyayari sa akin, may mangyari. Didadalhin ako sa ospital, hindi sasabihin ng doktor, ito nangyari sa'yo, tapos na. Kung mamatay ako, wala akong magagawa. Sino ba makakataka sa kamatayan? Wala. Pero ilang araw na nangyayari yun, buhay pa rin naman ako. After naman ng exercise, ayos naman. So na-realize ko, yung hilo ko ay maling paghinga ko lang. Kasi ngayon lang ulit ako pumasok sa ganong klaseng exercise activity na, I don't know, sobrang mabilis yung hinga ko, pwede ako mahilo. So maraming rason na yun. Okay? Pwede rin mababa ang sugar ko, pwede akong dehydrated, dahil alam ko yung mga ganong bagay, then nababawasan yung takot ko na hindi ako mamatay. Kasi di ba tayo, mamatay na, hindi ganon. So dahil doon, okay? So ngayon, kailangan natin i-normalize yung simptomas, yung nararamdaman natin. Hindi porket pangit yung nararamdaman mo, automatic mamamatay ka. Kasi ganun ang taong may anxiety disorder, no? Porket hindi nakakaramdam siya ng pangit, pakiramdam niya automatic mamamatay siya. Hindi po ganun. Hindi tayo mamamatay. O tingnan mo, katunayan kayo, ilang taon na kayong merong anxiety symptoms, panic attacks, at kung ano-ano naramdaman nyo. Ano ba ang pinaka-worst na nangyari sa inyo? Sige, ito mga tanong. Kasi ang taong may sakit, malalaman mo eh. May lagnat, umuubo, nangihina, at kung ano-ano pa mga simptomas, masakit tiyan, masakit ulo, diba? Yan ang taong may sakit. Alam mong may sakit ka kapag ganon. Pero kung yung tipong kala mo lang may sakit ka, iba yun. So malalaman mo yun kasi pati yung mga tao sa paligid, may sakit to kasi muubo, nilalagnat, obvious na may sakit siya, diba? So ang punto, hindi porket nararamdaman mo ay may sakit ka na. Kasi kaya mo nararamdaman yon, hypersensitive ka, gawa nung adrenaline mo, yung fight, flight, freeze, yung pagiging sensitive mo. Okay? Tsaka yung ang bilis ng utak mo, kung ano, baka ito na yun. Lalo na yung mga hala, yung mga negative. Yun. Okay? So therefore, ako, ang next step ko, yung nararamdaman ko, normal yun ng katawan. Yung pati paghilo ko. Kasi ibig sabihin, may mali akong paghinga, maaring araw na yun, mababa sugar ko, maaring dehydrated ako. So maraming rason para mahilo. Ang mga kinakatakot ako, pakimatayin ako dito. Meron pa yung bigla akong tumayo, yung talagang kala ko naman parang nag-block yung paningin ko, pero mabilis lang. Kala ko magpapanik ako pero sabi ko, hindi, bumalik naman eh. Ibig sabihin, pwedeng postural eh. Alam nyo ba na dahil sa biglang paggalaw natin, pwedeng may mangyari rin sa katawan natin. Halimbawa, bigla kang mahihilo kasi postural tawag doon. May something, may very specific pa doon yung mga doctors. Okay? Tinatanong ko, may vertigo ba ako eh? Baka yung sa tenga ko, baka ano ganyan. Kasi meron kaming activity na yung iikot ka eh, ganon. Iikot ako, nahihilo talaga ako. So, sabi ko, anong pinagtatakan mo? Umiikot ka eh. Di ba kakahilo talaga yun? So bakit dapat ka matakot? Pero pag hindi ka naman umikot, hindi ka nahihilo, diba? Pero pag ikaw may anxiety, nahihilo ko lang, mamatay na ako. Ganon. Okay? So kailangan yung intindihin yung mga simptomas, yung mga nangyayari sa katawan nyo. Kasi dati, tayo naman, pag naglalaro tayo sa playground, tapos umiikot tayo, sa totoo lang, nahihilo naman tayo nun eh. Pero pansin nyo ba yon? Hindi. Kasi nag-i-enjoy ka naglalaro dun sa lambaras na tinatawag natin ng bata. Yung bar, yung ikot-ikot ka doon. Kahit na subukan mo, may hilo ka. Nung bata ka, hindi ka magpapanik kasi alam mong nakakahilo yun. Pero hindi ka nagpapanik.
Ngayon, sumakay ka sa mga rides na umiikot-ikot, pag nahihilo ka ngayon, kapanik ka. Nung bata ka, nung wala ka pang anxiety disorder, hindi naman. Pero nahihilo ka. Sasabihin mo lang, nahihilo ko. Tawa pa kayo ng tawa. Pero ngayon, pag nahihilo ka, hala, mamatay na ako. Okay? So, ganon. Okay? Intindihin nyo lang yun. I hope marami kayo matutunan sa video na to. No? Okay? So, ano pa? Dami. Yung una medyo drag lang. Pero actually maganda. Maganda tong mga nasabi ko dito. Yun, no? Dun sa mga bago, panoorin niyo yung paliwanag ko sa amygdala, frontal cortex, importante yon. Ano yung mga breathing exercises para ma-activate ninyo yung pang-relax nyo sa katawan, no? Although kaya ng katawan i-relax tayo eventually, pero kung gusto mong i-override, ibig sabihin magkaroon ka na ng impluwensya para kumalma ka agad, marami pong paraan, no? Paghinga na lang, no? Tamang paghinga, deep breathing exercises, hanapin nyo na sa YouTube yun. Kaya in fact na-discuss ko na rin yun, yung physiological sigh ni, sino nga ba yun, kalimutan ko, mas sikat din na neuroscientist yun eh. Hinga-hinga, hold, exhale ng matagal. Pwede rin kayo maghilamos ng malamig na tubig. Mga scientific to mga sinasabi ko, proven na makakapagpakalma. Ngayon kung hindi ka magkalma, ibig sabihin may mga takot ka pa rin. Ang kailangan mo ayusin yung takot mo, kasi kaya ka lumalabas yung mga ganon dahil may takot ka nga. Yun yung fight, flight, freeze response. Okay? Kaya ang inaayos niyan, yung ginagamit ko sa inyo ngayon, ano yan psychoeducation yan. Ang nire-record ko ito doon sa inyong frontal cortex para nagkakaroon na kayo ng idea na okay, ito pala yung nangyayari, so dapat di ako matakot. So nire-record siya ngayon. Okay? CBT itong ginagamit ko, no? Cognitive behavior. Yung style ko kung paano ko kayo kinakausap, ganito ang therapy ng isang cognitive behavior therapy. Okay? May psychoeducation, tapos meron pa yan yung i-expose kita. Kunyari, takot ka sa hilo, paikutin kita ng paikutin. Tapos pag nahilo ka, sasabihin ko sa'yo, okay, hintayin natin lumipas. O ngayon, nung nahilo ka, ano nangyari sa'yo? Namatay ka ba? Na-stroke ka ba? Na-heart attack ka ba? Kailangan ka ba dalhin sa ospital para operahan? Nabulag ka ba? Nabingi ka ba? Anong nangyari sa'yo pagkatapos ng hilo na yon? O habang nahihilo ka? Wala, di ba? Kasi ang hilo, normal lang din. Lalo na kung umikot ka. Kasi reaction yun ng katawan. Ganon. Okay? Sana maganda yun, ha? Maganda yung information. Kaya dapat, yung mga ganon, hindi natin kinakatakutan. Kasi normal reaction. Pero tandaan ninyo, itong mga pinagsasabi ko ay para lang ito sa mga taong may mga anxiety disorder. Ibig sabihin, yung na-diagnose talaga at sinabi naman ng doktor na wala talagang physical na sakit. Baka mamaya nahihilo na kayo, baka naman masakit yung dibdib ninyo, baka talaga may sakit na kayo sa puso, may sakit kayo sa lungs, tapos kala nyo anxiety disorder lang. Huwag pong ganon, mali po yun. Kailangan magpunta muna sa doktor, hayaan yung doktor magsabi na wala kang sakit, okay lungs mo, okay dugo mo, okay yung puso mo, okay yung, walang problema, utak mo lang yung nagpapatakot sa'yo. Ganon. Lahat ng ginagawa kong videos are only for people with anxiety, with mental health condition. Pero yung physical talaga na katawan, although physical din naman ang brain, ibig sabihin, the point is, wala kayong sakit sa organs, kung saan-saan pa, sa dugo, kung saan-saan pa, no? Ganon, okay? Kaya dapat patingin sa doktor. Kung wala kang pera, maraming libreng pwedeng puntahan. Kung medyo wala kang alam sa buhay, pumunta ka sa barangay, magpatulong ka. Kasi minsan hindi mo kaya mag-isip na, ganun lang pala yung gagawin, punta lang pala ako doon, hahanapin ko lang. Sinamahan pa ng katamaran mo, di yari ka. Okay? Medyo mahina ka na, tamad ka pa, talagang magsasuffer ka dyan. Pero ang magagaling, sila yung masipag, hahanap ng paraan, ganun. Sana nga ma-apply din natin hindi lang sa anxiety disorder para masenso tayo sa buhay natin, di ba? Okay? So, maraming salamat sa inyo, and please, kung sa tingin niyo nakakatulong ito, i-spread niyo pa, palawakin niyo, kasi mas gusto natin mas maraming matutulungan, lalo na mga Pilipino, yung mga talagang walang access sa doktor, sa ganun. Pero hindi, kailangan pa rin talaga ng doktor hindi pwedeng hindi. Kailangan talaga. Ayoko rin nga ako makausap na makipag-usap sa akin tapos hindi siya nagpunta ng doktor. Ayoko nun. Kasi hindi ko trabaho yun. Sa doktor yung may trabaho nun. Makipag-usap ka sa... Also,
Kung kaya mo naman, halimbawa, magbayad, bakit ka nagtitiis sa anxiety disorder mo? Okay? Pwede nyo akong kausapin as a person, okay? Pag-usapan natin kung magkano kaya mo. Hindi ito negosyo, ito ay parang coaching lang, no? So hindi ito negosyo. Kung kaya naman natin pag-usapan natin, why not? Kasi gusto ko makatulungan kayo. Okay? Tsaka pang merienda na rin. Starbucks. Okay. O siya, maraming salamat. Bye.